Ayan guys, gabi na. So, na-display ko na. Nabili na rin. No? Ayan, na-display ko na. So, ang kalat ng ating ang kalat ng ating bodega. O, di ba ang kalat? Huwag na tayo masyadong focus dyan. Makalat. Okay? Ayan, makalat. Ayan. Kasi naman guys yun lang paggugupit ng mga ganyan kahirap. Baka akala nyo ang oras na inuubos sa paggugupit pag display. Meron pa nga akong gupitin O, ayun. Hi guys, Mami Park is here. So, naloka ako naman sa last vlog ng Mami Park, no? Teka, patay natin yung ilaw doon kasi para akong bumaba galing sa langit. Wait lang. Ayan. So, tulad ng sabi ko sa inyo, lagi akong busy, kaya hindi ako agad-agad makakapag-vlog. At kung makapag-vlog man ako, I have to close muna bago ako makapag-vlog at makapag-ayos. Actually, meron pa akong konting aayusin at displayin kasi yun lang paggugupit at yun lang mga pag-aayos lalo na sa chiller natin. Nakakaloka na ang trabaho na yan. Yan, yung sa chiller natin. Nakakaloka na yung trabaho pagpuno niyan. No? So, tulad niyan, mga bukas ko na yan re-refillan kasi may pang-refill tayo niyan. Marami tayong noodles. May noodles naman tayo dyan na ipang-refill din sa baba. Ayan. So, ayun. Busy ang Mami Park talaga kasi halos araw-araw may delivery ako, halos araw-araw meron akong trabaho, meron akong ginagawa, ganyan. So, ngayon, magpo-focus tayo sa mga nag-comment, no? Para mabigyan natin ng advices. So, nalulungkot ako sa mga pinagdadaanan nyo at as much as I can na gusto kong makapag-advise ng nararapat para sa inyo. So, kaya naman, magpo-focus tayo sa mga comments nyo, sa mga naging problema nyo at problema nyo. Okay? Ayan, wait lang. Ayan, nagbabalik ka rin ako. Okay, ito yung ating last video, no? So, sana maraming natuto. Maraming nagka-interest na manood kasi 1.3 as of now ang views ng ating video. Kasi usually, nung hindi ako masyadong active, hindi masyadong yung mga videos ko. Kasi ang mas mga napapanood ngayon, kaya umaangat ang revenue, is because of my old tax videos, no? Taxing, about taxing. So, without further ado, ito na po ang ating unang nag-comment. At ang haba. Langgani Channel 9760. Sabi niya, Mami Park, dami kong natutunan sa'yo. At lahat yon na i-apply ko. Minsan, natatakot lang ako sa mga kapwa ko tindahan. Kasi, pag may item ako na malakas at sila ang naunang magbenta nun, kung sitahin nila ako, ganun-ganun na lang. Minsan sa takot ko, gusto kong bumitaw sa item na yon. Kaya lang naisip ko, same lang naman kaming walang permit. Kasi sabi sa barangay, nung nag-a-apply ako, di daw ako aprubahan kasi 20k puhunan at maliit lang naman daw tindahan ko. At isa pa, nasa province kami sa Davao del Sur at looban kami. Gusto ko talagang kumuha ng permit para kapag naiinis sa akin ng kapwa ko, di ako kabahan. Hirap din talaga, Mami Park, dahil ako lang mag-isa, asawa ko, nasa barko. Every 9 months lang nauwi. Tapos, yung sumita sa aking kapatid pa ng barangay captain dito sa amin. Kaya natatakot ako. Sana mabasa mo ulit to, Mami Park, at mapayuhan ako. Nagrenta lang po kami ng husband ko, Mami Park, tapos nagpatayo akong tindahan para kumita rin po. At huwag ka rin ng maraming kaalaman bago sumabak sa anumang pagkakakitaan kapag nakabuelo na. So, alam nyo, pagdating po sa barangay, wala naman pong requirements kung magkano ang simula ng iyong puhunan. Kasi, ang general rules, di ba? Ang general rules, anyone that doing a business in the Philippines should comply with the permits or with the legalization. So, maswerte kayo kasi pwedeng kahit barangay lang, hindi kayo basta-basta masisita. So, ang kagandahan, no, ang tamang start ay kukuha ka ng DTI and then saka ka magbabarangay. But it's totally okay if sa barangay nyo, umuubra namang wala ng DTI and then kukuha ka ng barangay permit, no? So, if I were you, it's okay you insist it. Pumunta ka sa barangay, basta gusto ko po magkaroon ako ng barangay permit, no? 500 lang naman yan, di ba? At least kahit paano taas ang noo mo na nagninegosyo ka. So, kaya, I would suggest na kahit barangay mag-comply ka, yung DTI siguro ipagpaliban mo muna. Kasi wala ka pa naman ding balak ipulso pa yan sa kataas-taasan at nagtinda-tindahan ka nga lang muna dyan sa lugar nyo, no?
So, in the reason of being somehow proud and confident when it comes to your business, dahil may mga sumisita din sa iyo, so maganda siguro na kahit barangay meron ka. Again, uulitin ko, ang general rules sa Pilipinas, a person who is doing a business should comply in legalization. Nasa batas yan. Hindi ko nahahanuhin kung anong Republic Act, ha? I-search nyo na lang. So, at least kahit barangay meron ka. No? So, hindi kayo na-allow ng mga iba kasi somehow, hindi naman nila kayo iniipit, maluwag, maganda yon. Pero, hindi ibig sabihin nun ay hindi na kayo kailangan mag-comply. Again, general rules, nasa batas, anyone, any person who is doing business should comply. So, mag-comply ka. And then, when it comes naman doon sa sumisita sa'yo, so, as long as walang pagbabanta ng buhay, hayaan mo lang sila. Kasi hodang konsihal pa, kapatid o kamag-anak pa yung kapitan dyan. As long as wala namang banta sa buhay, okay lang yan. Kasi kapag kami salita na pagbabanta ng buhay, pwede ka nang magpa-blatter. No, at least naka-record sa barangay. May history na merong pagsisimula ng alitan. Ano man ang mangyari sa iyo. So, ingat po kayo at dahil sabi nyo nga, mag-isa lang po kayo at ang mister nyo ay nasa abroad. So, maganda yung layunin mo na habang nasa abroad si mister, ikaw naman, kahit pa paano, yung kumikita ka. So, when it comes to competition, tatandaan nyo, focus to your customer, not to your competitors. Anyone has the right to do a business. No? Kaya nga lang, mas may guts ang mga legal. Okay? Nagigets po ba? Pero dito kasi sa atin, sa bansa natin, dito sa buhay natin, dito sa Pilipinas, no? Minsan, kung alin pa yung mga hindi legal, sila pa yung mga napakatatapang. No? Sila pa yung mga you know, but syempre, ang advice ko sa'yo, dahil mag-isa ka dyan, huwag kang papatol. As long as walang pagbabanta ng buhay, go lang, no? So, kung for them, ay isip nila, ginagaya mo sila, have it their way to think it, no? Wala, hindi mo na yun problema. Basta sa'yo, ikaw, nagnenegosyo ka, nakatulad lang din nila. Okay? Ang ano lang, hindi ka nila po pwedeng diktahan kung ano ang ititinda mo, lalo't kung ikaw ay sari-sari store. Kung siguro, sila medyo sasakit talaga loob nila. Kung halimbawa, nagtinda sila ng halo-halo, tapos ikaw, magkalapit lang kayo, tapos nagtinda ka din ng halo-halo. Yun, siguro, obvious na, no? But when it comes sa items, at talagang yan ay parte ng sari-sari store items, yan ay pangangailangan ng tao, basic needs, at pinoprovide talaga ng isang normal o usual na sari-sari store, wala silang karapatan na sitahin ka. So, normal na gumagana ang magtinda kung ano ang dapat at kailangan ng iyong target market. No? So, have it their way na magngangaw-ngaw, magyayaw-yaw. As long as walang pagbabanta sa iyong buhay, it's totally okay. Mas mainam na wapakils ka. Huwag mong papatulan. Okay? So, huwag kang matakot. Magdadasal at palaging mag-iingat. Okay? At huwag kang chuchuchu ng mga kung ano-ano sa customer tungkol sa mga kakompetensya mo na nakakabili ang mga customer din sa iba mong mga kakompetensya. Laging say, no comment ako dyan, no comment ako dyan. Gayahin mo si Mami Pat. No comment, no comment, no comment. So, gawin mo yung sa sarili mo yung pag-iinam mo. Hindi yung magpo-focus ka o mag-aano ka kung ano sasabihin nila at ano. Huwag ka magbabanggit sa mga customer kung medyo nakakakwentuhan mo sila ng tungkol sa mga bagay-bagay against sa iyong mga kakompetensya. Laging no comment. Okay? Yan lang yung pwede kong mai-advise sa iyo, no? Kasi wala naman dapat pang masyado pang iano doon. Kasi hindi pa naman natin nakikitaan ng banta ng buhay. Okay? Ayan. So sana medyo nahimasmasang ka na, Langga Channel ha. Okay, sunod naman si Fetin Dera. Salamat Lord sa tips. Teresita Baron, 4944. Yes, Mami, hindi masusunod. O, diba? Hindi masusunod talaga. Ang fix na pinataw mong 15%, something like that. Sa soft drinks na nga lang no? At saka sa tsaka sa sigarilyo, sa maliliit na na items, hindi talaga masusunod. So, kaya ako in-advise at binlag sa inyo actually review na lang talaga ang ating vlog talaga last time. Review na lang talaga. Kasi dati pa man din ay ina-advise ko na yan sa inyo. Hindi lang masyadong pinapansin ng iba, no? Pero napaka-importante. So sabi ko nga, hindi sa panahon ngayon, hindi na masyadong katanggap-tanggap ang tatanga-tanga, ang walang alam. Kasi
ano na tayo ngayon? Hello, 20th century na, no? Ang modern world na tayo ngayon, no? Technology na rin. Buti nga kahit paano gumagana pa sa atin ang makalumang paraan, no? Traditional method, kung tutusin. Pero sa totoo lang, nasa mundo na tayo ng teknolohiya, no? Makabagong ano na tayo, generation. So dapat talaga, ngayon talaga ay hindi na uso ang basta syusyunga-syunga, no? Pero napakarami pa rin ang syusyunga-syunga in a way na hindi ginagamit ang teknolohiya sa pagkatuto, ang bagong mga batas sa pagkatuto, kundi nabubuhay pa din sa kung ano ang prinsipyo nila na hindi naman minsan applicable sa baka bagong panahon. So kaya nga, ano ang constant sa buhay? No, yung constant, yung hindi nababago. No, ano ang constant? Changes. Mami, ang gulo. Hindi nababago tapos changes. Talaga naman, 'di ba? Constant, firmes, steady, constant ang pagbabago. So kaya kailangan ikaw marunong ka at kaya mo at sanay kang sumabay sa makabagong panahon. So lalo na kung nasa negosyo ka. Okay? It's totally okay kung may mga paraan ka pa din na ginagamit, mga technique na from traditional way, it's totally okay. Kasi ang konsepto naman ng sari-sari store ay sa una talaga, ang approach niyan ay yung makalumang ano pa rin, makalumang or traditional approach pa din. And then until such time na kapag habang nag-level up ka, nag-grow ka, doon mo na a-apply na ang mga makabagong technique. No? Intindihan ba? Okay, ayan. So, Carl Jean Sumalpong, 7351, sabi niya, ako, Mami Pat, ginawa ko ng bread and butter store ko. Kasi nagsisales na ako ng 13K to 10K. Pinakatumal, 8K. Imagine, hindi ako makapaniwala. Nagsimula lang sa sales na 2K to 3K hanggang nag 4K. Tapos ngayon, nag 13K. Kaya sabi ko sa sarili ko, pwede na siguro tong gawing bread and butter. Sa awa ng Diyos, mag 2 years na ngayong May 13. Sana mas malaki pa ang sales. If I were not mistaken, si Ma'am Cardin Sumalpong yata yung OFW. Tama po ba ako, Ma'am Cardin? Ang alam ko pa nga, umano pa kayo sa akin eh. Kumontak pa kayo sa akin eh. Tama po ba? Kayo po yung OFW from Bahrain ba? Tapos, nangupahan, tapos, tapos hindi nyo pa alam kung itutuloy nyo ba o go pa kayo. Pakicorrect po ako kung kayo yon or hindi ah. And then now, no, okay na. 2 years, kasi kung tatandaan ko, nasa 2 years na rin yun eh, nung yung subscriber ko na yon, no? So, pasensya na kayo ha, sa dami ng trabaho at ano ni Mami Park, talagang halos lahat kayo, hindi ko na matatandaan basta-basta sa journey nyo, no? So, please, Ma'am Cardin, kung kayo po yon yung nagsik sa akin ng advices before, no? So, kung kayo man yon, congratulations, napagtagumpayan nyo at bread and butter nyo na. So, more or less, hindi nyo naiisipin bumalik pa ng abroad kasi dito pa lang, basta masipag, madiskarte, at gumagawa ng paraan, magtitipid, makararaos. Okay? Ayan. So, congrats natin si Ma'am Cardin. At syempre, congrats nyo din ako. 20k subscribers na kaya tayo. Hala ka! Pakit eh, no? OA. Yan. So, next would be Jennifer Sanchez, 6A2. Hi po, ma'am. Hello. Nancy Uyla. Hello, Mami Park. Hello po. Ricky Anuevo. Shout out, Mami Park. God bless you always. Thank you, Sir Ricky. Ito si Sir Ricky din. Ano din to eh. Nanghihingi din ng advice paminsan-minsan. At talagang nanonood na rin talaga ng ano natin, no? Ng ating mga videos. Annalyn Chica. Si Sir Ricky po kasi nakabase abroad. Sa Saudi yata. Nakabase siya sa abroad, tapos meron silang kabuhayan dito sa Pilipinas. May building sila, may paupahan, tapos yung may groceryhan yung kanyang asawa, ganyan. So, kaya more or less humihingi din siya ng mga, or tumitingin din siya ng mga advices, no, para kung ano yung mga applicable para sa negosyo ng asawa niya. Kasi, katulad din natin yung asawa niya, kasari din. Ayun. Yayaman ito si Sir Ricky. Baka naman Sir Ricky, charot. Ayan, Annalyn Chica, 5606. Happy to see you po. Ay, salamat. Winnie07, watching here, Mami Park. Ito si Ma'am Winnie, alam ko kasari na din to. Meron siyang pinutap na negosyo. Kasi dati pa to eh, nagsisimula pa lang kami sa vlogging. Si Ma'am Winnie talaga, kahit saan mo makikita nagko-comment na mga videos eh. Alam ko meron sila eh. So, Ma'am Winnie, kamusta po ba? Buhay pa ba ang yung pinutap na sari-sari store doon sa inyo, no? Ayan. Flor de Liza Abogado, ala ka na bang tindera, Mami? Maku po, wala na po, matagal na. So talagang everything here, ako na ang gumagawa lahat. So kaya talagang, pansinin nyo, pag may tindera ako, madalas ako mag-vlog. Pag wala akong tindera, hindi ako basta-basta nagba-vlog. Ganun po ako ka-busy. Katumbas ko po ay 3, piling ko pa nga 4
na katao. Dahil lahat yan gawa ko, lahat yan trabaho ko. No? Maliban na lang sa pamimili ngayon ay si Daddy Park na ang inuutusan natin. At yung duty natin na ay hinahalin-hinan tayo ng Daddy Park at ng mga bata. So good thing kay Daddy Park ay nakakatao siya, nakakabenta rin siya in fairness Minsan pagpupunta ako dito, naka 3,000 na. Minsan naman pag busy talaga, naka 5,000 na. Ganyan. Ayun. So, Roan's Vlog 966. Hello, Mommy Park. Hello, Ma'am Roan. Ito ang isa sa pinaka magiging highlight talaga ng ating vlog for today's video. Ann Purisima. Ayan. So, ang haba nito. Sabi niya, hello, Mommy Park. Pwede po bang humingi ng advice? 3 months na din po simula nang nagsara ako ng tindahan. Malungkot po sa ngayon. Nag-work ako para makabayad sa mga utang ko nung may tindahan pa ako. Nabaloon ako sa utang. Mga maling desisyon na nagawa ko. Ang hirap ng situation ko. Pero ganun pa man, marami akong natutunan. Isa na doon ang lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat. Yung sahod ko, konti lang, di sapat pambayad ng utang ko. May parating po akong pera sa katapusan ng April. Sahod po sa paluwagan yon, 15K po. Naguguluhan po ako or may doubt ako na baka malugi na naman ako. Bala ko sanang buksan ulit ang tindahan at ipuhunan ko. Baka sakaling makasurvive ulit. Magtitindahan ako habang nag-work. Yung anak ko po ang magbabantay pag uwi ko. Galing work, ako naman. Nakita ko kasi na need ko mag-add ng income para mas mabilis akong makabayad sa mga utang ko. Pangpupuhunan ko ba muna o ibabayad na lang para mabawasan ang iniisip ko? Sana po mapansin nyo. Ayan. So, ito yung unang tanong, no? Ito muna yung masasabi ko. I really do sorry for your loss, no, when it comes to business. So, talagang minsan dumadating tayo sa buhay natin na minsan kailangan nating madapa, malugmok para may matutunan tayo sa buhay, no? Kasi ito yung magpapatatag sa atin at magpapatalino sa atin sa totoo lang. So, again, hindi ako matalinong tao, hindi rin ako magaling na tao, hindi ko yan kiniklaim, pero I can say naman na kahit papaano ay may napatunayan naman ako pagdating sa ating hanap buhay. Ako din po may mga maling desisyon sa buhay, pero tulad mo, kumapit lang din ako sa Panginoon. Ako yung tipo ng tao na kapag may problema, hanggat maaari, hindi ako nagsasalita at nagsasabi, no? Nalalaman ni Daddy Park yung sitwasyon, hindi lang siya kumikibo until ako na yung kusang magsasalita at umiiyak na ako. Pero yung talagang minsan kahit sa best friend ko mag-open up ako, hindi basta-basta, parang ako yung tipo ng taong hindi ako takot na ma-judge. Hindi sa takot akong ma-judge kung kaya ayokong mag-open up. It is because mas doon yung comfortability ko na mas mag-isip, mag-realize, hanapin ang sarili ko, magmuni-muni, magbigay ng mag-focus sa Panginoon na humingi ng tawad at humingi ng gabay nang hindi ko kailangang i-broadcast, no? So, yun ang aking personality na hindi lahat magyayaw-yaw ako sa problema ko. Kikim-kimin ko kung ibig nga hanggat kaya ng powers, no? So, hindi kaduwagan yun, kundi mas doon ako komportable to find somehow a peace of mind, no? Alam niyo, na-realize ko sa buhay na ang sa adulting at sa ganitong pagpasok sa negosyo at yung ganitong level na yung nararanasan ko na nakatulad din ng mga nakita ko noon na na-inspire akong mga tindahan. Pero sila, hindi naman siguro yung katulad ko ang naranasan. Pero ibig sabihin yung inspiring na lumaki from humble beginning until na lumaki, nagpalaki, naging sikat, pagdating sa naging maugong ang pangalan ng tindahan, ganyan, no? Ang isa sa natutunan ko is yung at sa buhay, personal na buhay din, no? Both business and personal life is ang peace of mind sa ngayon, sa ganitong klase ng status ng buhay namin, ang pinaka peace of mind talaga for me na is yung zero debt ka, yung wala kang hindi debt, hindi kamatayan, yung wala kang utang. Normal yung may utang ka sa ahente, tapos terms yun, kuha ngayon, order ngayon, bayad next week. Bills yon, normal yon, loan yon, utang yon. Pero yon, gumagana talaga na normal sa tindahan yon. But yung literal talaga na umutang ka sa bangko, umutang ka sa ganito, umutang ka talaga ng ganyan na literal na pera, yun yung sinasabi ko na isa sa for me, ang peace of mind ay yung wala kang utang. Yun talaga. Doon ko na-realize, yun yung totoong peace of mind. Kasi pag wala ka palang intindihin ng mga bayarin, parang ang feeling mo ay pwede kang magsara ng maaga, masarap matulog.
no? Kasi dumating talaga ako dun sa puntong halos din ako nakakatulog, ganyan, no? Talagang, tapos, tinamaan ka ng pagtumal. So, talagang hindi ko alam pa paano ko mapagtatagumpay yung makompensate at makaraos dun sa mga bayarin, ganyan, dumating ako sa punto ng ganon. Kaya na-realize ko na the true peace of mind is in God's grace, no? Sa Panginoon, at syempre, ay yung sa hanggat maaari, wala kang utang na pera kahit saan, no? Yung utang na items sa mga ahente, normal yon. Yung renta, normal yan. Yung mga accumulated expenses, normal yan. Kasi sa business naman yan nakaano. Pero yung sabihin natin meron ka pang utang, tapos paano hindi mo na-utilize ng maayos. Diba nga, nabanggit ko sa inyo, nung mga nakaraang vlog ko, nung nagbabalik ako sa vlogging, nasa almost 200 to 250 yata yung naging losses ko, yung nawalang pera, yung na hindi nagamit ng maayos dahil sa mga desisyon ko sa buhay. Pero lagi kong sinasabi na ay hindi magiging mali para sa akin ang desisyon ko when it comes to a family, kung para sa pamilya, no? Ang regret lang is hindi ako mas naging wais how to spend it, no? O di ba, si Mami Parte nagkakamali, hindi ako perfect at hindi ko kailangang magmagaling dito para ang inaano ko lang is that's life eh. Diba? Isa kang anak na nagmamahal, isa kang asawa, ina na gusto mo mapabuti naman ng lahat. So, masyado ako naging kampante sa mga naging desisyon ko sa buhay, no? Isa na sa maling desisyon ay yung pagkuha ng tindera na hindi matitino, no? Nagpakakampante din ako, no? Kasi ang katwiran ko, kailan ba ako magiging kailan ba yung araw na pwede na ako maghila-hilata, no? Hindi talaga nangyari mula nung nandito ako. Hindi ko basta ako makahilata, no? Yun yung disadvantage, sacrifices talaga. Anyways, let's go back to Ma'am Ann Purisima. Okay. Medyo mabigat yung ni Ma'am yung dadaanan ni Ma'am Ann Purisima. So, tinignan ko yung channel ni Ma'am Ann Purisima. Yung channel niya kasi is may mga uploaded siya na video. So, parang nakita ko doon is isa siya doon sa mga nagrantan na ma-renovate yung kanyang tindahan ni Mary Mart. So, di ba doon sa Mary Mart, ang condition lang doon, ang kontrata doon is parang 3 years ka ba? 3 years ka na o-order sa kanila na may at least 280,000 ba? Ang kailangan mong i-fulfill na purchase every month sa kanila. Alam ko yun eh. Kasi sinabi yan sa akin ng isang vlogger eh. Dahil inaaya nga niya ako dyan dati. Para ma-renovate din yung ko. Pero hindi ako nag-okay kasi hindi sa akin okay yung condition ni Mary Mart. Thinking pa na kasi yung kay Mary Mart is hindi sila nagbe-break case. So, mapipilitan kang kumuha talaga, mag-order ng marami. Kasi nga, hindi nagbe-break case. And then, yung sa price, okay na din. Pero kung susumahin mo, titingnan mo, marami pa ring option na mas mura sa iba compare sa kanila. Okay. Hindi ko sinisiraan si Mary Mart dito, guys, ha. Sinasabi ko lang yung mga alam ko. Okay. Now, ang pinagtataka ko, bakit hindi nag-workout na at nagsara? Kasi, hindi ka naman nagumastos ng renovation. So, ibig sabihin, mas naging kaakit-akit ang iyong tindahan. At nung nakita ko sa last video niya, it's like 1 year ago na yata. Ang daming laman naman, maganda, no? Maganda yung setup, kahit papaano sa ganong klase ng lugar at space. So, ano man yung mga reasons na naganap kung bakit dumating doon sa worst case scenario na nawala na yung tindahan, naisara na, nagkaroon pa ng utang. Now, nag-work ka na lang at ang thinking mo is for you to be able to pay your loan faster is to create another source of income. And the best option that you can or best thing that you can think about is to open again the store, to help to generate more income and to help to pay faster the loan. Okay. Tapos ang tanong mo, kung itutuloy mo ba dahil may dadating kang pera ng katapusan ng April from your sahod ng paluwagan ba or not? So, ito yung masasabi ni Mami Pat. Ayan, uminom akong tubig. So, unang-una, magbalik tanaw ka kung anong mga naging dahilan bakit dumating at humantong sa punto na nasara ang tindahan. Kasi according to your comment, meron ka ding doubt na kung baka malugi ulit. So, ibig sabihin, may problema talaga.
At dapat yung problema na yon ang una mong isipin paano masusolusyonan para yung tindahan mag-work out ulit. Kung maltingin mo, malulugi lang ulit, ibig sabihin, hindi siya nagge-generate ng income na kailangan mo para masustain, para magamit mo. Kasi, dumating ka doon sa punto na bumagsak ang tindahan at nasara. Tuluyan. At dumating, inapush ka na mag-work ulit. No? So, kung may doubt ka ng baka malugi lang ulit, dapat magbalik tanaw ka kung ano yung mga naging dahilan, ano yung mga naging maling desisyon mo sa buhay sa pagtitindahan kung bakit nalugi ang tindahan. So siguro isa na dyan yung na-overwhelm kang mangutang. So yan yung bagay na kapag hindi mo na-utilize ng maayos ang inutang mong pera at hindi mo ginamit para mag-generate ng income at ginamit mo isa lang ang source of income mo na pinaghuhugutan para ma-repay yan. So, mag-iisip kang mabuti. So, I don't think so na yung pagbubukas muli ng tindahan ang makakatulong sa'yo para mabayaran mo ang iyong utang. Kasi may mindset ka, may thought ka, may doubt ka na baka malugi ulit. So, kung i-open mo ang tindahan, hindi iyan dapat mong asahan. Hindi mo yan dapat asahan. Kasi, sa pag-i-invest sa negosyo, parang baby yan. Gagasta ka pa talaga at aalagaan mo. Palalakihin mo, pa-iro-rollingin mo, pa-iikutin mo. Ano ang mangyayari kung pagbukas mo palang muli ng pagtitindahan at nandun ka sa doubt na yon na baka malugi ulit, tapos kukurutan mo agad para ibayad sa bagay na hindi naman na nakatutulong pa sa pag-generate ng income ng tindahan mo. What I mean is, nagkaroon ka na ng utang at yung utang na yon, liabilities na yon. At pag ginamit mo ang perang kinikita ng tindahan na bagong simula pa lang, doon walang kakayanan ang tindahan na sumigla uli. Talagang malulugi ka ulit. Kasi, ang goal mo, ang mindset mo, ang isip mo, you need to create another source of income or side hustle, which is yung store na nalugi na, para mabilis na mabayaran ng utang. But your mindset, your thinking is very wrong. And disclaimer, this is only my opinion. Why? Why na mali? Kasi, ang ganitong negosyo, hindi mo siya talaga aasahan pa. Dahil para kang magbe-break, para kang mag-trial and error method again. Dahil magsisimula kang muli. Ang worst pa doon, mas nakakatakot kasi you have the experience from the past. Yes, may mga learning ka na natutunan. However, bakit may doubt ka pa din? Kasi kung talaga namang maganda ang ano ng tindahan, kahit sabihin pang may utang ka, kakayanin niyang bayaran yan. Lalo't kung sa tindahan mo din ginamit or na-utilize mo ng maayos, yung income ay yung utang na na-create mo. Diba? Pag binuksan mo yan at in-out mo ang 15K mo, ang 15K ngayon guys, para na lamang 5,000 yan. Sa totoo lang, parang 5,000 na lang yan sa panahon ngayon, sa taas ng bilihin, sa taas ng ano. But I'm not discouraging you. I'm just saying na para pag muni-munihan mo kung ano yung nasa isip ng Mami Part. Kung gusto mong buksan ang tindahan at makatuwang mo talaga yan, magsisimula ka muli at palalakihin mo ulit. Hindi mo gagalawin ni katiting nakikitain yan. Dahil para mas magamit mo sa matagal na panahon yan at mas magamit mo ng mainam yan, mas ma-utilize mo ang kinita niyan, magbabalikwas ka ulit. Pag may kinita, balikwas. Items ulit, balikwas. Yon ang dapat na gagawin mo if ever you decide to open it again. Hindi mo aasahan. So, ibig sabihin, Mami Park, pag inopen ko yung tindahan, hindi ko rin siya maasahan pala na makababayad ako ng utang na mabilis. Yes, hindi makakatulong yan na makabayad ka ng mabilis. Kasi, babagsak talaga yan. Dahil kukuhanan mo na. Nasa isip mo na, nakukuhanan mo na. Magpapalaki ka ulit, magpapastable ka ulit, magpapagaling ka ulit pagdating sa pagtitindahan. Hindi mo yan, una pa lang, sinasabi ko na sa mga vlog, hindi natin kinukuhanan agad-agad ang tindahan, lalo't nasa trial and error method. Ang pera ng bagong tayong negosyo, pera niya yun. Hindi mo dapat pakialaman. At ang pakikialaman mo lang doon, sa una, para makapagparoling, ay yung pambayad ng mga i-create niyang mga accumulated expenses o mga bills tulad ng kuryente, upa, kung umuupa yan, or yung mga
makatutulong to generate more income like expenses when it comes halimbawa kung may idadagdag kang shelves, something like that. Yun lang ang pwede mong ikurot sa bagong tayong tindahan, hindi kurot para gamitin agad sa personal mo. Kasi ever since na nag-vlog ako, ang ina-advise ko sa inyo, huwag niyong pakikialaman ng pera ng tindahan, lalo na kung nagsisimula. Kung meron siyang pinurchase, pwede niyang i-shoulder yon. Ako kahit noon maliit ang tindahan ko, kumuha ako ng rep, wala akong pangcash sa personal ko. Kumuha ako ng hulugan. Pag may naipon ako, may pan-down, kukunin ko siya, dahil yun ang kaya niya, panghulugan lang. Yung ref ko na upright na 2-door siya na upright na ref. Nung nag-upgrade ako ng ref sa tindahan ko sa dating maliit, si store ang nagbabayad nun monthly. Kay store ko kinukuhang kita. Kasi para sa kanya yun. Hindi naman para sa personal namin. No? So, yun lang ang pwedeng galawin. Hindi pwedeng gamitin ang kinita ng tindahan sa una sa mga bagay na mga hindi makatutulong para mag-grow ang tindahan. No? At kung naman, hindi mo itutuloy at gagamitin mo yung pera para itapal sa iyong mga utang, doon mas dama mo. Mas dama mo ang tulong niya. Why? It is because dadating ka dun sa punto na gumagaan dahil nabawasan. Unlike doon sa pag nag-start ka ulit ng pagtitindahan, hindi mo yan aasahan. At talagang discarding malupit at sipag na malupit, dedication ang kailangan yan para maalagaan at hindi na muling bumagsak. Diba? Hindi nagtatapos sa marunong kang magbenta at marunong kang magsukli. Ang pagtitindahan, hindi nagtatapos sa ganun lang yon. Lalo na kung may pangarap kang mag-grow ang tindahan. Lagi ko yan sinasabi sa inyo even before pinapaalala ko sa inyo na kapag nag-put up ka ng negosyo, hindi mo aasahan talaga yan. Dahil sa unay magpapalaki pa yan at nasa under trial and error method pa yan. Kaya, kumbaga ba, ano ang magiging silbi ng pagbubukas mo kung ang rules pala or ang principles pala ay hindi mo aasahan. So, ibig sabihin, hindi ako sumasang-ayon doon sa bubuksan mo siyang muli. Dahil ang reason mo, ang goal mo, is para makatulong na makabayad ng mabilis sa utang mo. No? Hindi pag-open ulit ng tindahan ang solusyon. Lalo na at 15K pa lang ang iyong startup. Okay yan, bubuksan mong muli, pero wala kang utang. Tapos magsisimula ka ulit sa simula. Okay, yun. Okay ako noon. I can suggest to you or I can tell you na go, subukan mong muli. Pero dahil nanggaling ka na dyan sa pagtitindahan na yan, tapos ang magiging reason mo ngayon is to help to pay your debts, doon ako hindi masyadong okay. Kasi unang-una, napakarami mong i-consider. No? Matlulugi talaga yan kapag hindi mo talaga inayos yan, inday. No? Sinasabi ko sa iyo. Dahil hindi dapat munang ginagalaw ang kinikita ng tindahan para mapalaki, makabalikwas, makarolling. Kapag kami matino ng net income yan, at stable na ulit, that's when the time na po pwede mo na siyang kurutan. Pag lumagpas na, pag nakatapos na sa trial and error method. Okay? So, Mami Part, trabaho ulit ako, ganun ba? Tapos, yung makukuha kong pera, itapal ko na sa mga utang-utang ko, ganun ba? Yes, pwede. Pwede. Or, kung ang iyong namang, kasi tayo may mindset tayo na paghawak kasi natin yung pera, mas madaling maubos. Kasi yung sasabihin na, kasi pag sinabi natin, hahawakan ko muna, iipunin ko muna, hindi nangyayari, di ba? Sasabihin, ba't kaya kung kailan may ipon ako, saka naman may mangyayari emergency gastos, then nagalaw, tinatabi-tabi mo na, nagalaw pa. No? So, nasa sayo. Kasi, wala nang masasarap pa na sasabihin ko, kundi, at masasakit pa na katotohanan, kundi, wala kang disiplina, kaya nangyayari yan. Wala kang disiplina, wala kang control, yun lang masasabi ko. Kasi, hindi nagtatapos sa marunong ka lang magbenta, at hindi nagtatapos sa marunong kang magsukli, marunong kang mamili, at marunong kang mag-display pagdating sa pagtitindahan. Dapat, marunong kang mag-control. Marunong ka sa disiplina. Kasi yan talaga natutunan ko. Alam niyo po ba, katulad din ako nyo na, dumating ako talaga din sa punto na sumasakit talaga ulo ko, na hindi ko malaman kung paano, dahil
hindi ko na-utilize ng maayos. Di ba? Sinabi ko nung nakaraang vlog, hindi ko na-utilize ng maayos yung nawalang pera sa akin, hindi nag-generate ng income, hindi nakatulong kasi nga due to personal reason. And expected ko na possible na mangyari yon dahil dumating ako sa desisyon na family ang inisip ko. At kaya yung regret, hindi ako talaga 100% may regret. Ang tanging nire-regret ko lang, hindi ko siya masyadong na-utilize ng maayos. No? Nandun din ako sa puntong na lose control ako. Okay? So, isa rin sa mga naging maling decision ko ay yung kumuha ng tao na naging liabilities lang instead of naging asset siya ng aking negosyo. Mga sablay na tindera, mga sablay na tauhan, no? Puro na lang ako awa. No? Hindi ko dama nung una. Eventually ko na lang siya nadama. Diba? So, kaya, for me, if your reason lang is to help to generate income, kaya gusto mong i-invest again at makipagsapalaran ulit sa store para makatulong para sa iyong pagbabayad ng utang, I would suggest na wag mo na lang gawin. Mas lalo lang sasakit ang ulo mo. Mas lalong madadagdagan lang ang isipin mo. No? Kasi ang ating tindahan ay may ups and downs. Hindi laging piyesta pagdating sa sales. So, paano siya makakaikot, makakaruling kung lagi kang atat hintayin kung ano ang lalabas na kikitain, bago pa lang muling mong bubuksan. Magiging bago ulit, fresh ulit ang tindahan mo at mag-undergo ng trial and error. So, hindi mag-help sa'yo. It will add more stress. I would suggest na kung gusto mo ng side hustle, is yung hindi ka maglalabas basta-basta ng pera, ng monetary, ng capital. So, magbenta ka ng mga bagay na mga hindi ka maglalabas ng pera. Kung baga ba ay, halimbawa, kung ano lang ang mabibenta mo, ibenta mo. Kung meron ka man kailangan ilabas, di yung maliit lang. Maglako ka, magtinda ka, mag-alok ka sa mga kakilala mo ng mga bagay na po pwede mong maialok nang hindi ka maglalabas ng pera basta-basta. Okay, mga pa-pre-order. No? I don't know anong klase yan, anong items yan, anong niche ng side hustle, but mas okay yung makapag-sale ka, nasa sales ka nang hindi mo kailangan maglabas ng kapital. Yun, mas okay yun. Kung gusto mo lang ng side hustle para makatulong na makatustos. Okay? Kasi may work ka pa naman. Although hindi sapat, hindi kakayanin, halos, okay lang. Makiusap ka sa mga utang mo. Talagang ganun. That is your consequences for having a wrong decision. Even your purpose lang naman, your aim is to have a good life or wala namang nangutang para, sa tingin ko sa isang negosyante, wala namang nangutang para sa desisyon na gusto lang mangutang, trip lang mangutang. So, syempre, kaya tayo nangutang, mayroon din tayong pangarap na magpalaki, mag-goal, mag-expand, ganyan. Pero kung dumating tayo dun sa punto na yung mga desisyon natin na yun ay hindi natin na-control at nagkapatong-patong, talagang sasakit ang ulo natin. No? I told you guys, I've been there. Nililinis-linis ko lang. Nandun na ako sa punto ngayon na naglilinis na lang ako. I've been there. No? Ang natutunan ko sa buhay, pag ganito ang buhay natin na bilang tindera at nanay, ang tanging peace of mind na lang talaga natin is wala tayong utang. Masarap matulog sa gabi. That is the truth. No? Masarap matulog sa gabi. Pag tayo, mga tao, mas kumakapit tayo sa Panginoon at tumataas ang faith natin kasi that is our last hope. Kasi if no one could help us, ang last hope natin magdasal. No? Pero sana, kahit blessed tayo, sana matutunan din natin na lagi nating binibigyan ng papuri at pasasalamat ang Panginoon. No? So, talagang dumating ako dun sa punto na before na natutulog ako na dahil sa sobrang pagod at hirap, saya dahil maganda ang nagiging takbo ng negosyo ko, nakakalimot din ako, nalilimutan ko na magpasalamat minsan, no? So, kaya I make sure na ngayon, yung ano man yung nangyari at the end of, ano man ang nangyari the whole day, ipagpapasalamat ko. Whether it's bad or not, hihingi ako ng tawad, at magsisimula ako ulit ng bagong bukas. Ganun lang. No? So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang lagi natin tatandaan. Ano? So, mas masarap, ma'am, na i-open mo ulit ang iyong tindahan if your reason and goal is para makabawi sa nawala. Hindi para ipangtapal sa nawala.
No? So, makabawi sa nawala. Magkaiba yun eh. Ano ba pinagkaiba nun? Makabawi sa nawala or ipantapal sa nawala. So, pagka ang goal mo ay yung para makabawi sa mga nawala, ibig sabihin, gusto mo ulit makatikim ng income. Hindi yung makakatikim ka ng income, pero ipantatapal mo lang din sa liabilities. Yun ang ibig sabihin ng Mami Pat. So, which is which na piliin mo, ma'am, walang problema doon. As long as, ang suggestion ko lang talaga, is kung ang pinaka-main reason mo is para lang makatulong yan, para mabilis na mabayaran mo yung utang mo, I don't think so. Tapos may mindset ka pa na baka malugi lang ulit. So, ikaw ang nakakalam po ng mga bad decisions na nagawa mo before. I don't think so na talagang tindahan ng makakatulong na i-open ulit yun para makatulong sa mga utang-utang mo. No? Kasi, again, sasabihin ko, ang pagbubukas muli, pagsisimula muli ng paghahanap buhay ng ganitong tindahan ay hindi talaga dapat muna inaasahan at kinukurutan. Dahil magbabalik kang muli sa trial and error method. Para ka ulit grade 1. Ika nga, parang babalik ka ng grade 1. Ganun yun. No? So, kasi ako naman hindi ko naging bread and butter to nung una eh, diba? Pina-stable ko muna, pinalaki ko muna, ginawan ko muna ng ano. Nung maging bread and butter ko to, after a year na, bago ko naging bread and butter ang tindahan. So, ibig sabihin, dumating ako dun sa puntong, ginawa ko na muna ang lahat ng nararapat na magagawa ko para dito, para mag-generate siya ng income na kung saan yun ang generate niya ay kailangan ng pamilya ko dahil magiging bread and butter ko siya. Kasi kung hindi nga ganoon, I have no choice but to create multiple source of income or mga side hustles pa. Kasi yun yung pinag-usapan namin ng daddy. Sabi niya, I can stay there if the store can sustain how much I give to you at least minimum, at least nang ipinadadala ko sa'yo monthly. So, kung kayang mag-create ni store ng ganong income na katulad ng pinadadala ko sa'yo before, nung nagtatrabaho pa ako, I can stay there and help you na lang, sabi ng daddy, tulungan na lang kita para, dahil hindi na nga kaya ng katawan ko, di ba? Mag-isa lang ako. So, para makatulong ako mag-manage. So, kaya siya naging bread and butter. No? Kasi kung hindi nga siya pwedeng gawing bread and butter, I don't have a choice but to make another more hassles, more source of income kahit maliliit lang para lang sama-sama at mapagtagnitag, makasustain, no? Yun. But good thing na lang, yes, somehow may mga utang-utang, but nakakaraos at nakakaano, no, na nakakasurvive. 3 years na ang tindahan officially at nagpapasalamat ako talaga na this is very a blessing to me sa amin dahil hindi ko inaasahan din na dumating dun sa punto na ang daddy part nyo ay biglang matitigil magtrabaho. Kasi the plan is magre-retire siya at age of 65. But napaaga. Wala pa siyang 60, napaaga. Diba? So kaya buti na lang, buti na lang bago nangyari yung lahat ng yon. Siguro ito na rin yung plano ng Diyos. Ayan, binigyan niya tayo ng ganito. At ang kailangan na lang natin ay yung disiplina, yung control para mapagtagumpayan natin. No? So, ma'am, lagi mong din tatandaan, disiplina at control lagi sa lahat ng bagay. No? Para magwagi ulit ang iyong negosyong tindahan kung muli mo siyang bubuksan. Again, uulitin ko, control in everything. Okay? So, baka dadating din dun sa punto na pwede kong masabi na hindi mo kailangan bumili ng maraming items, huwag kang mag-buffer stocks. Magpa-rolling ka ng magpa-rolling. Huwag kang mag-buffer stocks kasi it is not advisable to have a much buffer stocks sa ganyang pangkaliit na tindahan. No, ako nga itong malaki na eh. No, binitawan ko ang buffer stocks ko at kinontrol ko lang lahat ng stocks para mas ma-manage ko, mas maliit ang losses ko, at higit sa lahat, mas makapagpaikot ako at magkaroon ako ng right budget allocation. Yun lang. No? So, I do hope na nagkaroon ka ng idea sa advice ni Mami Part. Sana hindi ka mawala ng pag-asa. Okay? Lagi mong tatandaan, whatever extra money that comes to you, no? You have to make sure na i-manage mo mabuti. Invest it in a thing or in an activity that really create or generate more income, but you don't have to play it all or bet it all. What I mean is, may 15K ka, kailangan mong i-all out sa isang bagay na naisip mong mag-generate ng income or extra income. Hanggat maaari, kung pwede, yung konti-konti lang ang kailangan mong ilabas para magkaroon ka ng mag-generate ka ng income. Mag-generate ng income. Hindi yung all out agad. Kasi once you started to open the store, yun na yun.
Hindi nagtatapos sa 15K ang gagastusin mo dyan, maniwala ka. Hindi magtatapos. Dahil, promise, 15K cannot do much. That is the truth. The honest truth. 15K cannot do much. Much better pa na siguro itapal mo na lang pandagdag doon sa mga utang-utang mo na mabawas-bawasan. Kasi, kung goal mo lang ay kuhanan yan, kuhanan ng kinikita kahit hindi pa nagpapakitang gilas at malulugi talaga. Yan ang sugal na, yan yung sugal na, alam mo talo ka na, sinugal mo pa lahat. Yun yung masasabi ko. Okay? Ayan. So, and for the last is si Sir Juanito. Mami, 1 year na store na dating puhunan. 3K ngayon, 30K na po. 3K, 3K. Ngayon, 30K na po. Nadagdagan ng mga gamit sa bahay tulad ng mga hanger, timba, doormat, pot holder, ukay-ukay na damit, bag at sapatos. Pati kamoteng gulay. Kaya thanks God. O, diba? So, ayan. Sir Juanito, dumadating na po dun kayo na nag-grow. So, again, matuto po kayo sa aming mga karanasan, sa aming mga advices, mga learning na control. Kasi tayo pag na-overwhelm, we're losing control. Human nature yan no? Human nature yan. Mostly ng tao ganyan. Napakagaling lang talaga at tindi ng mga taong ang control talaga nila ay handun agad sa unang araw pa lang ng pagsabak sa pagninegosyo. No? So, I must say na bago ako nagkaroon ng disiplina at control, I must say na dumating muna ako doon sa nagkamali ako, nagsisi ako, may mga maling decisions ako sa buhay. Now I realize having a peace of mind like my status is no debt, zero debt, no? And also yung peace of mind mo na lang talaga ay simplihan lang ang buhay. Simplihan lang, no? At matutong maghintay, patience. Yeah. Siyempre, yung ating pananalig sa Panginoon. So Ma'am Ann at ang ating isa pa nga sino ba yung nag-ano sa atin? Sana nabigyan namin Langga Channel. Sana nabigyan ko kayo ng ito, ano lang naman to that's my only 50 cents or my thoughts. Nasa sa inyo pa din ang desisyon. Kayo pa din ang masusunod kung ano ang gusto nyong gawin sa buhay nyo. No? It's just an advice. Dahil nandito kayo sa channel ko, humingi kayo ng advice. Yun ang para sa akin. So, kung sa mga kapwa natin kasari dyan at mga viewers natin yan, if you also have additional advices para sa ating sa ating mga commentors na binigyan natin ng advices, you can add it up in the comment section. Okay? So, happy 20K subscribers sa atin lahat, sa atin to, panalo natin ito. Maraming salamat. To God be the glory. I never thought in my life in being a content creator or a vlogger na dadating ako sa punto na magiging 20K subscriber ako. Yun lang pala yung feeling nun. Wala lang, 20K subscriber ko lang. No, yun. So, I never thought, no? Okay lang. Happy ako kasi kahit yung mga old subscribers ko, nagbalik sila sa channel ko na manood. Kasi nakikita ko yun sa, sa analytics ko yung mga comeback subscribers mo na, or comeback viewers mo na nanonood muli at na nakikinig muli. Ang nano ko lang dyan is yung ano lang niya, yung algorithm lang. Pero hindi yung kung sino sila. No, yung percentage lang ang makikita mo. Pero hindi yung kung sino yung nagbalik na viewer, nagbalik na yung subscriber, tapos nagbalik na manood sa'yo, hindi mo makikita. Ang makikita mo lang yung percentage ng mga comeback viewer mo. So, thank you very much po. At sa mga kataxpayer, viewer, soon magbablog po ako ng tungkol sa taxing, at syempre ay iipunin muna natin ang ating magiging topic para maitackle natin. So, malapit na naman ang ating first quarter of the year filing. 2551Q, 1701Q. Thank you very much. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing Tindera is my proud career. Bye!